Okay, dumako na po tayo dito sa ating grading. Impeachment trial. Day 2. Ayan po, mamaya po, day 3. 2-0 po tayo, palakpak! Hindi po umubra. Hindi po umubra ang depensa kahapon at ang dami pong mga netizen ang talagang napabilib sa prosecution. Napakagaling po. Napakagaling. Sa unang round po, tumaob sila dahil kinain. Ayan po, kinain ni Luistro si Singson. Kinain po. Ngayon naman po, kinain po si Mr. Objection. Mr. Object, can I make a request? Pwede ba i-objecto? Hindi umubra ang ilang oras na objection ng depensa ni Inday Sara. Eto muna. Dito muna tayo. Ito naman po ang tumakalat na memes. Babatuin ng laptop. Ayan po. Talagang babatuin ng laptop dahil wala pong inubra. Wala pong ginawa kundi mag-object. Wala pong problema sa korte mag-object. Pero hindi pa natatapos yung sentence ng prosecutor, i-object mo na, abay tanga ka. Hindi pa natatapos ino-object mo na, katangahan po yun. At dito po tayo mga karayuma. Ito pa po, sama natin to. Duterte lead counsel Sheila Sison call out twice for rule violation. Nagkakalat na po sila. Nag-walkout po, Nag-walkout po si Sison kahapon dahil hindi niya matanggap ang nakuha nilang mga abogado ay tatanga-tanga. Aray ko. Kaya 2 beses po na call out sa pag-walkout si Sison. Ayun na lang po ang kailangan nilang gawin. Gumawa ng gulo. Parang si Sara Duterte. Kapag naaalanganin, gagawa ng gulo. Gagawing may sakit si Gina Acosta. Gagawing may sakit si Sulaika Dipinguera. Para po malihis po ang investigasyon. Aray ko. Wala, napakahina po. At sino po ba ang kalaban? Ito po mga kababayan, ayan po si Atty. Ligutan versus Narbasa. Tingnan nyo naman po kung sino si Ligutan. Education, Juris Doctor, UP College of Law, Bachelor of Arts in Philosophy, summa cum laude. Summa cum laude po sa major in Philosophy, University San Carlos, Cebu. Professional experience ni Ligutan, managing partner sa legal law, former junior associate Accra Law Office, consultant to several local chief executives and lawmakers, handled highly publicized cases involving local government executives, professor of labor law, remedial law, public international law, among others, in the University of the Philippines, University of San Jose Recoletos School of Law, and University Cebu School of Law. Grabe po napakatindi po ni Atty. Ligutan. Kinain pati buong pagkatao netong Narbasa. At dumako naman tayo dito kay Mr. Objection. Mr. Object, can I make a request? Pwede bang i-objecto? Aray ko. Education,
admitted at Philippine Bar 2016, Ateneo de Manila, AB English Literature, Ateneo de Manila University. Ayun lang. Aray ko. Ayun lang. Mga karayuma, ayun lang. Ayun lang. Putek. Bagitong-bagito po. Alam nyo po, yung mga ganyang bagay, kaya po sinasalpak to kasi bagito pa. Walang mawawalang legasiya. Kaya siya ang sinasalpak kahit mapahiya siya. Kahit mapahiya siya, sa sinasalpak kasi walang mawawala eh. Kumbaga sa ano, pambala sa kanyon. Aray ko. Diba? Pambala sa kanyon. Ayan yung mga ginagawang ano, pampain. Sila yon. Kaya kinain po ng buhay kahapon. Kawawang kawawa. Hanggang sa dumating po yung point na sinabi ni Chis Escudero sa kanya na wag ka nang gumawa. Huwag kang gumawa ng dahilan para mag-delay pa ng proceeding. Tigilan mo na yan, Mr. Overruled. Aray ko. At yan po, nag-trending nga po si Attorney Ligutan. Ang sabi niya, NYAM trending online. Kasi nga po, ang daming nagalingan. Palakpakan! Ang dami pong nagalingan na may mga utak na tao. Siyempre, ang mga DDS hindi po nagalingan. Ngayon po, sinisiraan nila kasi nga bobo sila eh. Aray ko. Sinisiraan nila ngayon si Ligutan, mga karayuma. Ano pong paninira kay Ligutan? Ito po, mga kababayan, mga karayuma. Umatake na naman ang mga DDS na luga. Aray ko. Ayan po kasi po, sabi ni Ligutan, photocopy now is considered an original. Okay? Photocopy now is considered an original. Ang sabi po ng mga DDS, ng DDS level 1 na luga, nagprint ng pera. Aray ko. Nagprint po ng pera mga DDS kasi nga daw photocopy is considered original. Bobo talaga. Aray ko. Diba? Nagprint po ng pera. Sabi nila, pwede na pala to. Nagprint ng pera. Ano pang ginawa ng mga DDS? Nagprint ng Diyos. Aray ko. Ayan po, nagprint sila ng mga karton. Para po, masabi nilang original ang tatay nilang demonyo. Habang maging safe sa tamang tao, ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? At syempre, ayan, eto pong bataan ni Aimee, siguraduhin mo yan, attorney, kapag ito hindi tinanggap. Eto po yung bataan ni Aimee na best friend ni Big Soto. Eto pong direktor na to ang humakot ng kabi-kabilang cyber libel kay Big Soto. Aray ko. Aray ko. Wala pong magawa kundi mag-fake news na lang kasi yung amo niyan si Aimee parang botox. Aray ko. Ayan po yung post. Ayan po pinapakalat nila. Ano po ba sabi? Ito pa. Ayan po, ito mo to, tatanga-tanga to, yung Upings, ayan tatanga-tanga, Yay, salamat, nasulbag, ragyud, bayad na mo sa kuryente, pira, malita. Aray ko. Ano ba sabi ng Supreme Court? Ito po mga kababayan, Supreme Court po tayo babasa. Nagbigay po ang Supreme Court. Photocopies may be admissible as evidence in court.
The Supreme Court has ruled that a duplicate or photocopy of original documents, whether in paper or electric form, can be admitted as evidence in court, provided there is no genuine question regarding the original authenticity or fairness in using the copy. Himayin natin mga karayuma para hindi po nabobobo ang mga DDS. Mula po to sa Supreme Court. Nasaan po ba tayo kahapon? Saan tayo nanonood? Impeachment Court. Saan po tayo nanonood kahapon? Impeachment Court. Ano po ba ang sinasabi nilang photocopy? Pinotocopy po ang report ng Facebook Meta. Sinasabi doon yung photocopy ng Facebook Meta. Yun ang sabi sa korte. Pwede ba o hindi? Pupwede. Napaka-basic. Pangalawa, nagpakita ba doon ng pera sa malita? Pera po ba mga karayuma? Ha? Pera po ba ang pinotocopy? Hindi. Aray ko. Hindi po pera ang pinotocopy. Hindi po pera ang usapan doon. Kaya nga sinabi ni Ligutan, photocopy ay pwede na ayon sa Korte Suprema. Dahil ang pinaano lang naman ay dokumento. Mga karayuma, mga kababayan, dokumento ba yung pera? Aray ko. Aray ko. Ha? Dokumento ba yung pera? Ang bobo-bobo talaga. Stupid. Ngayon, may birth certificate ka, pinapunta ka sa korte, dyan sa impeachment court, naka-Xerox. Pwede ba? Or as considered as documents na yon? Pwede po. Passport nandun. Pwede po. Putang ina naman Ikaw, pinakita doon ng korte. I-produce mo yung pera. Alam ka namang i-produce mo, Xerox. Aray ko. Sabi ng korte, dali mo dito yung 1 million. Dali mo yung 1 million. Ano sasabihin mo? Wala po yung 1 million, nagastos ko na. Ito po, Xerox. Aray ko. Napakabobo ng mga DDS. Iba ang liability ng documents, iba ang liability mo sa pera. Yung pera, ipuproduce mo talaga yon, hindi mo ipapaserox dahil pera yan. Pera yan. Pera yan. Hindi pinapaserox ang pera para gumastos ka. Pag bumibili ba tayo, dokumento, binibili mo, tanga? Aray ko. Dokumento ba pinambabayad mo para ipaserox mo, bobo? Aray ko. Ano ba sabi uli ng Supreme Court? The Supreme Court has ruled the duplicate or photocopy of original documents. Ano ba tinatalakay kahapon, mga karayuma? Documents! Aray ko. Huwag po tayong sobrang bobo na dito. Aray ko. Sabi ng Supreme Court, tinatalakay ni Ligutan, ibinira siya ng depensa, hindi po pwede ng Xerox sa dokumento.
Sinabi ba doon, hindi po pwede Xerox sa pera? Sinabi ng depensa sa bawat korte, ha? Sabi ng depensa, hindi po pwede ang Xerox, binira ni Ligutan. No, nagsalita ang Supreme Court na ang photocopies may be considered as documents as a copy of an original one, valid. Bakit tayo napunta sa pera? At bakit ka naman bibili ng perang Xerox? Tanga! Aray ko. Wala sa argumento talaga mga DDS. Mahinang nila lang. Sinasabi lang sa korte ang dokumento. Saan ba nag-uusap kahapon? Sa korte. Ba't mo papaserox yung pera mo? Kundi ka ba naman tanga? Aray ko. Diba? Tama si Your Filipina page dahil nga po sa mga may mga advocate. Ayan po mga kababayan ha. May mga advocate din po sa mga green communities is binabawasan na po ang mga sobrang print out dahil sa may mga advocate, sinusulong nila yan. Kasi nga tinatanggap na yung ibang USB, tinatanggap na yung iba't ibang mga copies na pwede namang gamitin na at hindi na magsasayang na makakadulot pa ng maraming kopya ng maraming pambasura. Diba? Your Filipina page, diba? Aray ko. Ngayon, bagong logic na naman ng mga putang inang DDS. Diba? Supreme Court na nga nagsalita. Etong director na to, bobo talaga to eh. Bobo talaga to. Ba't mo papaserox yung pera? Aray ko. Diba? Hindi naman yan yung usapan kahapon. Ang usapan kahapon, kung di ba naman kayo tatanga-tanga, ang usapan kahapon is yung report ni NBI. Ha? Ang usapan kahapon is yung report ni NBI. Yan po. Eto pa mga kababayan, ang bago nilang fake news. Be a cyber expert in 2 weeks. Here's how. I did myself using my laptop. I saved the screenshot in my laptop. I printed the screenshot. I compared the printed screenshot with the website and found them identical. I submitted it to the House Committee on Justice. Fake news na naman. Fake news na naman, mga kababayan. Ganito po, para malinaw. Halimbawa, didemanda ka. Diba? Didemanda ka. Ididemanda mo isang tao. Halimbawa, si Jake Magnus. Si Jake Magnus po, pinagmumura ko. Diba? Pinagmumura ko ni Jake Magnus, dinetreat ako ni Jake Magnus. So, ano pong gagawin ko? Gagawin ko, isi-save ko yung mga pagmumura niya sa akin. Sa YouTube niya, isi-save ko. Diba? Isi-save ko yun. Ngayon, iyon ang ipapasa ko sa korte. Ipapa-authenticate ko yun sa NBI para maipasa po as evidence sa korte. Tama, mali? Diba? Ngayon, si NBI po, anong ginawa niya? Naghain po ng kaso ang NBI kay Sara. Paano sila maghain ng kaso? Inutusan to. Si NBI. Inutusan siya. I-collect mo ang mga death threat ni Sara. Kinolect niya. Siyempre, alam mga i-collect niya yung titigan niya lang. Gagamitin niya yung laptop niya. Pangalawa, isi-save niya yung screenshot sa laptop niya. Aray ko. Yung pangatlo nila, printed na screenshot, bobo, hindi print, ipinadala, saan? Sa Meta, tanga. Aray ko. Diba?
pinadala sa Meta, pinacheck sa Meta kung legit. Kaya nga may case number eh. Aray ko. Oh. Ganun po talaga ang trabaho netong NBI agent na to. Siya po ang naatasan para imbestigahan ang death threat ni Sarah. Siyempre, kukunin niya ang mga ebidensya. Ipapasok niya sa laptop. Diba? Inaasar nila dahil 2 weeks lang. Anak ng weteng naman, oo. Meron po kasing mga ganyan na NBI agent ka na, meron mga training within 2 weeks lang. Kasi nga expert ka na eh. Expert ka na. So kumukuha at binibigyan sila ng mga extra courses para po ma-enhance pa ang kanilang pagiging NBI expert. Hindi po kailangan yung pag-aralan ng 4 years. Aray ko. Hindi mo kailangan po yung pag-aralan mo ng 4 years bago mo matutunan yan. Napaka-basic niyan. Dahil po sa panahon ngayon, napaka-basic. Miski nga tayo eh. Kahit hindi tayo NBI expert, pwede natin gawin eh. Pumunta ka dito, mag-report ka sa FB, tanungin mo kung totoo yung video, masasagot ka na kahit hindi ka expert. Diba? Oh, napakadali na. Tapos sisiraan nila yung NBI agent. Ang pag-usapan natin dito, yung pagbabanta ng putang inang Sara Duterte. Habang maging safe sa tamang tao, ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Aray ko. Diba? Ayun ang pag-usapan natin, pusang ina nyo. Ang pagbabanta ni Sara Duterte at ang nanginginig na dila ni Mr. Object. Yun ang ano eh. Aray ko. Ha? Yun po ang usapin dito, ang pagbabanta ng putang inang vice presidente. Hindi usapan dito yung NBI agent. Hindi naman kayo bobo, mga tanga kayo. Ha? Hindi naman kayo nanonood ng live para sabihin yung hindi original yon. Tanga! Aray ko. Yung ginagawa dyan sa impeachment court is formality na lang yan. Formality yan. Pero alam natin, alam nyo mga DDS na bobo kasi wala kayong utak, na totoong nagbanta si Sara Duterte. Kaso hindi nyo matanggap kasi nga tarantado ang utak nyo. Aray ko. Tsaka ang usapan kahapon, hindi mailusot ng abogado ni Sara. Hindi mailusot ng abogado ni Sara ang hindi mailusot kung paano pipigilan ang death threat video. Aray ko. Yun ang argumento. Dapat tinindihan nyo. Diba? Aray ko. Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang mata, ikaw ay madadala. Huwag kang palinlang kaibigan, udas na 13 yan. Sinira nila ang Senado, sobrang ganit mga ito. Hindi nyo na maloloko,
sa tao.